Minsan pa po magandang umaga at welcome po sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. At kumusta na po ang ating pagkakape at pagkain ng pandesal? Meron po bang pandesal dito sa Jordan? Anyway, basahin po natin ang ating Biblia sa aklat po na ikalawang Samuel or 2 Samuel chapter 12 verses 1 hanggang 13. Basahin po natin. Sinugo ni Yahweh kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan may isang manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop ng papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha at iyon ang inahandaan niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ni Yahweh. Ang taong ito'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, ng Diyos ng Israel. Itinalaga kitang hari sa Israel. Iniligtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko rin sa iyo ang mga sambahayan at mga asawa ng iyong amo, pati ang sambahayan ni na Israel at Huda. At naibigay ko sa iyo ang higit pa riyan. Bakit mo pinaglaruan ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban? Ipinapatay mo si Urias, kinuha mo ang kanyang asawa o ipinatay mo ang hatiyong iyon sa mga Amonita upang makuha mo ang asawa niya. Yamang ginawa mo ang mga bagay na iyon at ako'y itinakwil mo. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan at sa harapan mo ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa. Sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala kay Yahweh. Now our discussion for today is about the wants of a friend. Kung makikita niyo po, grabe ang confrontation na ginawa ni Nathan kay David. At maaaring cause iyon ng pagkamatay ni Nathan. Tama po ba? Kasi hari po si David. But the good thing with David is he has a humble heart. He admittedly, no? Kaya lang, kailangan pa talagang mahuli siya sa kanyang ginagawa bago siya umamin. But this is the point that I want to tell you. Faithful are the wants of a friend. Yun po yung sabi ng Solomon. Na kahit pa nasasaktan si David doon sa salita ni Nathan, but it helps him a lot, no? Nakakatulong po kay David. At kung mabasa po din natin sa salita ng Panginoon, makikita natin na si David ay galit sa paggawa ng kasalanan, bagkus siya rin po ay gumawa ng kasalanan. Sabi niya, dapat mamatay. That is according to the legal law, no? Ayon sa batas nila, kailangan mamatay yung taong yun sapagkat hindi siya naging mabuting tao para sa kanyang kapwa. But God is so gracious, no? Puno ng awa. Sinabi pa doon sa Psalms 141 verse 5, sabi doon, let the righteous strike me, it shall be kindness. Let him rebuke me, it shall be an excellent oil. Let my head not refuse it. Sinabi ni David, ang matuwid daw, hayaan na daw na masaktan siya, hayaan daw na i-rebuke siya. Because it is an excellent oil. Ito ay nakakatulong sa kanya. Kaya nga po, kung titingnan natin, napakahirap tanggapin ang correction. But if it is necessary for a good person like David, inadmit niya po na siya nagkasala. Yun po ang magandang attitude ng isang tao, ina-admit ang kasalanan. Sabi po dito, it takes grace to give godly correction. But it takes greater grace to receive it. To rebuke, you need the grace of God. But you need a greater grace.
kung ikaw naman yung ni-rebuke. Kasi masasaktan po tayo, tama po ba? Ako, takot po ako mag-correct minsan, takot po ako mag-rebuke because it's not my nature. That's why I need more grace. Pero kung ako po ang i-rebuke, I need greater grace for that. Why? Masakit po kaya i-rebuke, masakit po kaya ang pagsabihan. But if it will change me for the better, bakit hindi ko siya tatanggapin? Yun po ang dapat natin tandaan. If there be any correction, it might be helpful to us. May mga bagay na minsan hindi lang natin maintindihan, minsan mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan. But I will tell you, if it is a correction from a good friend, it will help us a lot. Minsan po tayo nagbabalik, ang inyo pong abang lingkod. Tandaan po natin na maging ang aklat po ng Proverbs chapter 15 verse 5 at ang chapter 9 verse 8 to 9 ay nagsabi po doon na he who receives correction is prudent, or in the other term, he who receives correction is a wise person. Kung gusto po nating maging madunong o maging wise sa ating pamumuhay, let's accept and receive correction. When we look also with the other side of the Bible, ito po yung nakita ko rin po sa story ni David, no? When David admitted his deeds, no? Kung inadmit lang ni David yung deeds niya before Nathan arrived, he will not be corrected this way, right? Hindi siya i-correct in this way. But David wait for, yung mga bagay, panahon bago niya aminin ang ginawa niyang kasalanan, no, adulterous act niya kay Bathsheba. Another, David thought that no one sees but God of heaven knows everything. Nothing is hidden in his eyes. Akala ni David wala nakakita doon sa ginawa niya, sa pagpapatay niya kay Uriah, sa pagguha niya kay Bathsheba, no. David thought that no one recognizes it, but the Lord God himself, alam niya ang lahat ng bagay na ito. Walang nakatago sa kanya. Alam niya ang nasa loob ng puso ni David. Alam niya ang bawat action. Maging tayo man din po, alam ng Diyos yan. Ano ang motibo natin? God is both righteous judge and a gracious Lord. Kahit sa batas, no, sa legal way, though in the legal law, adultery is punished by death, but David did not receive what he deserved. Tama po ba? Instead, God said, sword will not depart from his house, or violence will ever be present. Yun ang sabi ng Lord sa kanya. The sword will not depart from your house. Dapat sana patay agad si David. Tama po ba? Because that is what is written in the law. But because God is so gracious, God gave David a second chance. So, wag natin sabihin na wala na akong pag-asa. I will tell you, you still have a second chance because our God is a God of second chances. But it doesn't mean na dahil pinatawad na siya ng Lord, walang consequences. Of course, mayroong mga consequences na natanggap si David. Yung sinabi nga ng Lord na the sword will not depart from your house, ito po ang nangyari. Sa book of 2 Samuel chapter 13 verse 26 to 29, atin po mababasa, si Ammon po ay namatay, no? In violence. Si Absalom in violence also. In the book of 2 Samuel chapter 18 verse 15. At si Adonijah po sa 1 Kings chapter 2 verse 25. Atin po makikita ang kanyang tatlong anak na ito, they die in violence. Kaya sinabi nga ng Lord is, the sword will not depart from your house. Kaya yun ang nangyari. At sinabi pa ng Lord na, di ba kahit araw sisipingan ang iyong mga asawa. Sino ang gumawa nito? Si Absalom, no? 2 Samuel chapter 16 verse 22, ang anak niyang lalaki ay sinipingan ang kanyang concubines o yung isa pang asawa sa kabila, no? Kinuha ni Absalom, which is not right. So naging totoo talaga ang sinasabi ng Lord that God will correct, God will do justice, but still God has an offer of forgiveness and grace. In the legal law, ito pa, he judged accordingly, but being gracious, he also given man an opportunity to repent and ask forgiveness for them. Kaya nga po ang pangaral ng Lord, repent for the kingdom of heaven is at hand. In the legal law,
he will be punished to death, but in the moral law, he was pardoned. Yun po ang magandang nangyari sa ating Panginoon. Correction from a loyal friend can help us change for a better. But, correction from a foolish fool makes us worse. Dapat lang natin tandaan, mga kapatid, that there might be times that we will be corrected. But if it is a righteous friend, it will help us a lot. Remember that when we have sinned against God, there is still a second chance. There is still an opportunity to come into His presence. Meron pa pong pag-asa na lumapit sa Kanya. Ang sugat ng ating kaibigan, when they rebuke us, it will help us. It will guide us in the right direction. And I believe na may mga correction man na pwede ko mabanggit sa inyo bilang inyong pastor. But I don't have any intention to hurt you. I don't have any intention na saktan kayo. My intention is for you to grow in Christ Jesus, to help you to become more like Christ. Akin lang pong dalangin that as we go farther with our relationship with God, sana po ay patuloy natin na bigyan ng pagkakataon ng Panginoon na tulungan na ma-change yung buhay natin. Mahal kayo ng Panginoon. And my correction is so simple. When you have sinned, repent, for this is the time to repent. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. God bless po.